Magandang araw po sa inyo lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong vlog kong ito ay pakihit na lang din yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay palagi kayong manonotify. At sana itong vlog ko ito ay may share nyo sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kasamahan at importante sa inyong mga co-teachers. At yung palaging request na Sir Bong, kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Just in, alam nyo, good news para sa National Capital Region. Positive na yung ating PBB. Alam ko yung Region 5 din ay makakatanggap na rin. Pinaghahandaan na yung mga ADAS natin dito sa NCR. Hopefully this week baka pumasok na sa mga account ng schools na independent unit, yung NCA. Like kami dito sa Caloocan High School, independent unit kasi kami. Alam nyo yung mga non-independent unit sa NCR, sa division office pumapasok yung fund nila, Kasi yung mga ayos kung tawagin, independent unit na school, katulad ng Caloocan High School, kami ang magbabayad sa PBB ng aming mga guro. Whereas yung mga non-ayos naman, ang magbabayad ng PBB nyo ay yung inyong division office. Masaya ba yung mga guro natin dito sa Caloocan? Natutuwa ba yung mga guro natin sa NCR? Alam ko, ang Region 5 ay meron na rin daw PBB ayon kay Sir Benjo Basas. Bago natin puntahan yung topic natin ngayon, nagtatanong yung mga teachers natin kung papasok na ba sa sahod natin bukas yung increase. Kasi bukas papasok yung kalahati ng sahod natin, pero hindi pa kasama, yun ang balungkot, hindi pa kasama yung increase namin. Kasi dito sa Caloocan High School, hindi pa kasama, at maging sa entire division ng Caloocan, yung sahod bukas ay hindi pa pasok yung ating increase. Kasi sa direktiba ng ating President Bongbong Marcos, magsisimulang ibigay yung increase ng SSL 6 this August. Siguro kung hindi papasok sa ATM natin ngayon, yung increase sa buwan na ito, siguro sure na yan, Sure na yan na papasok ng September, At magkakaroon tayo ng retro from January to August. So meron tayong 8 buwan na retro na tatanggapin. May nag-comment sa YouTube channel ko, sabi niya, sa pagkakaintindi raw niya, bibigyan lang ng 3 years transition yung mga head teachers or department heads para mag-retitle ng kanilang position na equivalent sa kanilang salary grade, like yung head teacher 6 to master teacher 2, yung iba naman ay master teacher 1, yung iba ay teacher 7, and others. Alam mo, tama ka. Pero sinasabi rin din sa IRR ng the Expanded Career Progression, kung hindi sila makakapag-retitle within the 3-year period, they can retain the title. At magiging coterminous na yung kanilang item. They can keep their head teacher position till na sila ay mag-retire. Yun ang ibig sabihin ni Sir Bong. At alam nyo, pag nabakante na yung head teacher position, i-convert na yan sa teacher 1. Dahil sa clamor ng ating mga guro, particular yung Teachers Dignity Coalition, TDC, at Alliance of Concerned Teachers, ACT, na ang sabi nila, nahihirapan yung ating mga guro sa newly implemented na class program ng matatag curriculum. Alam nyo, seemingly may sagot na yung DepEd tungkol sa concern na ito. Sa mga pahayag ng Alliance of Concerned Teachers at sa mga sinasabi ni Sir Benjo Basas ng Teachers Dignity Coalition, ating guro, pumayag na ang DepEd na gumawa ng flexible class program. Kaya lang, by this time,
wala pa naman tayo nakikita na DepEd order tungkol dito sa flexible time na binabanggit nila. Ang pahayag ng mga teachers group, particular itong Alliance of Concerned Teachers, ay parang ibabalik daw yung 1 hour per learning area at gagawin na lang 4 days yung per subject. Kasi sa matatag curriculum, ang per subject area ay 45 minutes at itinuturo ito ng 5 days. Yung flexible class program, hindi pa natin alam paano yung application nito. Ang sabi, mag-antay daw at maglalabas ang DepEd ng guidelines. Ang isa pang sinasabi sa flexible time na class program, yung mga guro daw ay magkakaroon na lamang ng hanggang 5 loads katumbas ng 5 section. Alam niyo kung ganito ang mangyayari, 5 sections na lang ang tuturuan ng ating mga guro at ito ay 4 days na lang in a week. Kaya lang ang sinasabi ni Sir Bong, wala pang DepEd order dun sa sinasabing flexible class program. Mag-aantay pa tayo. Alam niyo, dear teachers, hindi ganun kadali gumawa ng class schedules sa bawat schools. Kaya kung magbabago na naman ng class program, mababago yung mga teaching loads ng ating mga guro, mababago yung mga sections na hawakan ng ating mga guro, at yung oras ng dismissal ng ating mga learners ay mababago din. Ito yung mga bagay na apektado kapag nagbabago tayo ng class schedules. Alam nyo, sa pagbabago ng class program, ang palagi sanang i-consider ay yung ating mga learners. Alam nyo kung tatanungin Sir Bong, hindi yung class program ng matatag ang may problema doon sa hirap, sa hardships ng ating mga guro. In English ko lang. Ang problem ng ating mga guro, sa nakikita ko, ay yung number of teaching loads o yung dami ng sections na pinapahawakan sa kanila. Kasi nga naman, kung bibigyan sila ng 8 o mahigit pang teaching loads or sections, talagang malaking hirap ito para sa ating mga guro. Pero kung bibigyan lang sila ng 5 hanggang 6 na sections lamang, tingin ko mas magiging epektibo yung pagtuturo ng ating mga guro. Tama ba, Sir Bob? Kaya nga, instead na baguhin pa yung class program, limitahan na lamang sa teaching loads yung ating mga guro. Meron ba kayong natutunan sa vlog ni Sir Bong ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.